Okay, so good afternoon everyone. Hello, happy Friday. Friday na naman, grabe. So happy Friday. Okay, thank God it's Friday. Hi Miss Alfie, good afternoon. Kamusta po? Hi, good afternoon. Okay lang po. It's Friday again and it's the first day of July. Ayun. Yes, 1st of July. Ayan. Grabe, Miss Alfie, tapos na yung first half of the year, no? O, tapos Oo na nga eh. January to June. Yes. Grabe. Anong mga bagay na medyo gusto mong i-highlight? Yan, sa first half of the year. Mga grateful ka. Yan. Nako. Kahit isa lang, wag mo nang sabihin yung mga secret. Yun, syempre sabihin natin, we're still alive, di ba? Yung mga Ay, ganon. oo naman. Siyempre, number one, in good health. Yun, Yes. pinaka-importante talaga yun. Hindi talaga yan, ano eh. Mhm. Totoo Kumagana yan. yun yung magbili-bili ng pera, di ba? Pag in good health ka. Ayan, Tsaka yung kasama time with yung your family, pamilya. di ba, Miss Alvin? Yes. Oo. Okay. Yun, Tsaka kay marami pang iba. Joke. yes, totoo yan. So, ayan, praise God. Sobra, yan nga, every Friday, nagpapasalamat. Ang sarap lang kasing nagpapasalamat tayo ng paulit-ulit kasi talagang grateful tayo. Itong life na to, yung mga taong nakapaligid sa atin, yung opportunity to help, to extend help, yung Mm. mga yon. Minsan yung mga maliliit na bagay kasi minsan na-overlook natin. Pero yun, thank you Lord. Ayan. So, musta yung weather dyan, Miss Alfie? Ano, medyo mainit na ewan ko hindi ko maintindihan yung panahon, eh, uulan na parang hindi. Dito sa Laban amin bawal. napapadalas na yung ulan. So, Okay, sana oo, nga, ganyan naman totoo sa na, dito. na ano Yes. na, wet season, rainy season na talaga. Oo. Oh, ayan. So, ayan na po ang ating mga team live. Ayan sila. So, andyan na si Miss Arlene, si Mary Grace, si Jevi, si Zaira. So, by the way yan, sige po, let us know kung saan po kayo nagwa-watch para medyo ma-mention namin kayo later. Ayan. Itag nyo na rin po yung friends nyo. Pwede nyo, ano, kasi I think marami din makaka-relate sa story ni Miss Winchell eh. So, ako, excited din ako. So, wag na nating patagalin. So, let's start our Friday Pray Story. So, again, welcome to our Friday Pray Story. One of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. Kaya ngayong afternoon, ipapractice natin yung ating thankfulness muscles. Okay, so by the way po, my name po is Shari and kasama ko po ngayon si Miss Alfie and we are so excited to introduce our guest for this afternoon. By the way, if you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're watching this on a replay, please use hashtag Team Replay. Okay, so sige, introduce na natin yung guest natin this afternoon. So ang ating guest for today worked in JP Morgan Chase Bank for 5 years as a senior service specialist. Wow. When pandemic started, she explored freelancing and got client as an email support from online job site like Upwork. She got addicted in applying jobs. Wow. She then resigned in her corporate job as her earning reached 6 digits already. But she got tired of working night shift. Then she saw and enrolled in TBSA. And after 3 months, she got her first client as an online bookkeeper. So let's learn more about her journey towards having 3 bookkeeping clients, her journey from no savings to getting a car and lot, and how her sister works for her and resigned just recently after exceeding her former salary just by working 4 hours per day. So let's uncover her inspiring journey in the next episode of our Friday Praise Story. So let's all welcome Miss Winchell. Solid okay na ako dun sa introduction. Pero eh, gusto ko pang makarinig from you, Miss Winchell. Ayan. Ano po ang nickname nyo? Chin. Tinatawag nila ako ng Chin. 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 Yes po. Okay. Chin. Okay. Ayun. Oh, saan po galing yon? Sa Shell? Or Hindi ko wala alam. lang? Tinatawag lang nila ako ng Chin. Parang cute lang. Chin. Ayun. Taga saan si Miss Michelle? I'm from Palompon, Leyte po. Bisaya. Okay. Sa Leyte. I Yes see. po. Kamusta naman po yung panahon dyan sa Leyte?
Ano po, mainit po kasi hindi po ako lumalabas. Pero 'pag lumalabas po ako, umuulan. Ganun ba? Oo. Okay. Akala ko kasi Miss Winchell nag-ano, dati ba saan ka ba nag-work? Sa Manila ka ba naka-base? Hindi po sa Cebu kasi malapit lang po kami sa Okay. Cebu, oo. Isang Okay. barko lang, Cebu I na. see. So, anyway, dahil ikaw yung guest namin ngayon, eto, may una ng question, no? So, can you tell us more about your backstory before Sige you po. started your freelancing? Okay, sige po. As what I've mentioned, I mean, Miss Shari earlier, nung high school pa lang talaga ako is gusto ko talaga maging maging accountant or accountancy. So since um my aunt wanted me to enroll sa 'di ba sikat noon ng nursing. So noon nag-apply ako sa nursing. And then I got pregnant when I was in third year college. So nung pregnant ako, so nag-stop na ako kasi bawal na kasi hindi pa kami kasal. So noon nag-search na ako noon, paano ba magtrabaho kahit college level ka lang, baka merong online. So yun, meron nga pero nakikita ko mostly is mga scam, gano'n. So, yun, hindi na ako nagpatuloy. But, nag-ano ako noon sa Upwork, pero hindi ko siya tinuloy. So, after noon, after ako manganak, so nagtrabaho ako sa Manila before as a call center agent. And then, bumalik ako dito sa Cebu. Um, as a call center agent din until na nag-apply ako sa JP Morgan. So doon ako nagtagal, 5 years. So maraming benefits talaga sa JP Morgan, health benefits, ano pa 'yan. Tapos sa school din pinag-aral ako, sila yung nagsustento. So kaya nakapag-graduate ako sa gusto ko talagang course. Even though hindi ko na makukuha yung accountancy, at least hindi naman siya malayo. So nagka-graduate ako ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. So yun, um dun meron akong slight, hindi talaga broad na um, overview kung paano yung bookkeeping, yung accounting, yung gano'n. So, yun, masaya ako. And then after that, 'di ba, nag-pandemic. So, timing talaga kasi nagbakasyon ako noon. So, parang na-stranded kami dito sa Leyte. So, noon pabalik na sana ako tapos close na yung mga borders. So, I was really talaga, "Hala, ano nang gagawin ko?" Kasi ako, parang, nag-ano ako doon, nag-ITL, parang acting as team leader. Katatapos ko lang mag-act as a team leader. So, of course, balik ako sa, agent. Make sure ko talaga na, maganda yung yung score ko, gano'n. So, parang feeling ko after how many weeks yata, kasi actually happy ako no'n kasi walang trabaho, tapos tapos meron kaming suweldo, 'di ba? Pero um and then buntis pala din ako noon. So at that time, so parang talaga, feeling ko talaga para God's will talaga na hindi na ako makabalik doon sa Cebu. So yun, pagkatapos no'n, inano kami ng work from home, inofferan na kami ng work from home kasi for for 1 month lang yung puwede nilang swelduhan 'pag hindi na kami makapasok. So yun, no pay na. So nag-work from home na, starting after a month. And then noon, 'di ba walang traffic, so nasa bahay ka lang. Kasi ako, ayokong mabakante. So yung ginagawa ko after ko mag-work, yung ginagawa ko, ano ba yung online. Kasi marami sa Facebook, sa YouTube, mga online freelancing, gano'n. So, until na totoo pala 'to, hindi pala 'to scam. So,
nag-open ako ulit ng Upwork ko. Sabi ko, hala, meron na pala akong login, I mean, Upwork account. So yun, yung ginawa ko is nag-YouTube ako. Paano ba to? Paano ba ako makakuha ng client? Ganon. So, so yun, um, nag-optimize ako ng profile, ano ako ng client, which is customer service email as an email specialist. So yun, after 1 week, hala, meron pa, totoo pala, merong dollars, kahit $3 lang yon. Natutuwa ako kasi 5,000, parang may extra akong 5,000, 'di ba? So parang nakaluwag-luwag ako, wala akong babayarang rent kasi nasa bahay ako, wala akong babayarang pang taxi or jeep, gano'n. Tapos meron pang additional income. Tapos no'n, um, nanganak na ako, so back to work na. So after maternity leave, back to work na ako. So gano'n pa rin, I think after a year, work from home pa rin kami. So so yun, parang ano ako, ano ba 'to, ayoko ng mag-calls kasi nasasanay na akong mag-email, eh, gusto ko lang ng mag-email ng mag-email. So yun, nag-apply na naman ako ng Upwork hanggang ma-addict ako, nagkaroon ako ng maraming clients. Tapos nag-decide na ako na ano ko, hala, yung sweldo kong 1 month sa JP Morgan Chase, nakukuha ko lang siya ng 1 week. So wow, so sige, parang 'yan, gusto ko ng mag-resign. Sabi ko sa TL ko, "Mag-resign ako, TL, kasi siyempre walang magbabantay sa anak ko, wala na kaming apartment doon sa Cebu." So, 'yun, meron naman ako na trabaho na sa online, gano'n. So, after no'n, 'di ba, na-addict na ako. Pero after how many, I think 2 months yata, sabi ko, ay, parang nasa call center pa na ako kasi nagko-calls ako, night shift. Until nag-browse-browse ako sa YouTube, parang merong kang ini-interview, Coach Shari. So sabi ko, "Wow, hala, parang ano 'yan, gusto ko ring ma-interview." Pero hindi ko pa alam yung the Shepherd, hindi ko pa alam yung mga bookkeepers, ganyan. Hala, gusto ko rin ma-interview. Until nakita ko yung ano niyo, yung sa YouTube niyo talaga. Sabi ko, hala, bookkeeping, online bookkeeping. Kasi before, akala ko yung bookkeeper is yung mag-aano talaga sa sa library, yung mag-aano ng books. Sorry, ah. Tapos tapos yun, dun ko na nalaman na ito pala yung ginagawa ng bookkeeping. Sabi ko, hala, gusto ko 'to kasi non-voice siya, tapos numbers, makikita ko yung mga numbers everyday. Kasi kaya talaga ako nagtagal sa JP Morgan, eh, kasi nakikita ko numbers everyday. Kasi gusto ko talaga numbers. So so yun, nag-enroll ako sa TBSA. So, pag-enroll ko sa TBSA, naano ako kasi feeling ko, nag-school ako ng accountancy kasi lalo na yung mga ni Coach Alfie, parang binabalik niya, parang nagre-refresh siya sa accounting. So yun, nagustuhan ko yun, and especially then, siguro 'pag walang AC, accountability call, mai-stuck ako kasi gamit na gamit talaga yung AC. Kasi meron siyang nagpu-push, especially yung SGL, um, siyempre kay SGL, Marico, siya talaga yung nag-push. Kasi one time, nag-share ako sa kanya, sabi ko, "Hala, SGL, meron nag-ano sa akin, bookkeeping, tapos accounts, daw, receivables." Hindi pa ako, meron akong idea, pero wala pa talaga akong experience, gano'n. Sabi niya, "Sige, i-push mo na lang push mo na 'yan. Kahit anong tanong mo, sasagutin ko, tutulungan kita." So parang ikaw na walang experience, anong gagawin nito, gano'n. Nakikita ko lang yung ginagawa niyo I mean, diyan lang sa videos, pero wala talagang yung actual. So parang, hala, feeling ko um feeling ko kaya ko 'to kasi sabi ni SGL tutulungan niya ako, eh, parang may backup, parang gano'n. So, parang naano ka din, naha-hype, "O sige, laban, go." So 'yun, um, naano ako naging long-term client ko na siya ngayon until yung sa Upwork ko,
mga bookkeeping na QuickBooks, Xero. So, yun, hanggang meron ng mga project sa Upwork. Yun, nagpatuloy yung online bookkeeper na ako ngayon. I'm so proud. Congrats! Grabe yung Wow! ko, sure. Tatlo, sabi niya, di ba? Tatlo nga. Tatlong book, tama ba? Opo. Tapos Or meron ding 5? mga minsan po may Mga mga projects lang. Ayun. Yung reconciliation, ganon. Ano Ayan, yan? Flexible na mag-weekend ba na. yung schedule? Yes po, flexible. Kasi Ayun. sinasabi ko talaga sa client ko na I am a mother of 3. So, yun. Ayun. Mm. So, Hindi naman at least, nalata. okay. At Thank least you. sinabi mo talaga sa kanila, right, An na yun ang hinahanap mo, na dapat flexible yung time, okay? Opo. Yes. Oo. So, very visible pag alam mo yung gustong-gusto mo sa isang client. Kasi mahanap naman talaga yan eh. Oo, true. That's great. Okay. So, eto naman, Miss Winchell, ano naman yung, syempre, ikaw ay nagsistart na, no, sa online freelancing mo. So, ano naman yung mga challenges na na-encounter mo and paano mo naman yun siya sinolve, yung mga challenges? Ang pinaka-challenge ko talaga since I'm here in Leyte is yung internet. Kasi yung pinakamalakas na internet dito is 3 Mbps. So so yung mga call yes, so yung mga calls wala talaga yan, sablay. So after nung 'di ba nag-email ako, merong nag-email specialist ako, so okay 'yun. Nung nag-Fiverr na yung Globe dito. So yun, tsaka na ako nag-apply nung mga calls until na na-bored na ako. So hanggang naging online bookkeeper na ako. So anyway, so aside from internet is yung din po, yung weather. Lalo na June hanggang December na 'to, marami na namang bagyo, 'pag sinasabing may bagyo sa Samar, apektado na naman ang Leyte. May bagyo sa Cebu, apektado ang Leyte kasi kasi para kaming nasa gitna. So, 'yun, umuulan talaga. Um, Tapos isa pa 'yan is yung 'pag umuulan, medyo nawawala din dito yung kuryente. I think once a week nawawala yung kuryente dito. So yun talaga yung mga yung mga challenges ko. So ngayon, yung ginawa ko, syempre 6 digits na. So meron na akong backup, tapos um Yun, no? meron tapos tapos meron na akong yung flash fish, yung parang genset na lang portable, para i-make sure ko talaga na nakakapagtrabaho ako. Tapos yung laptop ko is yung sa Huawei kasi yung charger niya is C-type. So marami akong power bank. So yung C-type, yung power bank ko para talaga yun sa laptop ko. Tapos yung sa flash fish naman is sa yung sa internet, 'di ba? So yun, hindi pwedeng walang trabaho. I like the mindset, no, Miss Alvi? Nahanapan ng paraan, di ba? Opo, Yes. nahanapan talaga ng paraan. Yes. Kasi business mo na yan eh. Alam mo yun, Oo, kung hindi mo tama. siya ginawan talaga ng paraan, wala. Parang Wala ganun na akong lang. pambayad sa car True. noon. Ayan, sa mga Judith natin, di ba? Ah, Oo. Opo. Galing naman. So, ibig sabihin, ginawan mo talaga siya ng paraan. Hindi dahil sa, yun nga, syempre, given ang Leyte, lagi yung binabagyo. Opo. Tapos, yung effect ng bagyo, brown out, no? So, dahil sa nakikita mo na parati na lang yan siya nangyari, so gumawa ka ng paraan. Ayan, ang ganda naman. Okay. So, Miss Winfred, eto, dahil online freelancer ka na, ano naman yung mga benefits yung nakikita mo? Yan. Gusto ko talaga yang i-share. Maraming benefits ang nakukuha ko. So, i-share ko lang sa inyo, ako ay isang military wife. So, yung asawa ko is lagi talagang malayo. Nasa siya, nasa kampo or anywhere, kung nasaan man siya. So, ang pinaka-benefit talaga is before, um, 'pag nagli-leave siya, I'll make sure talaga nga na naka-leave ako. So 'pag 'pag gano'n hindi mo talaga maano,
TL mag-leave ako, hindi kasi gano'n, eh. So, yung ginagawa ko before, nagsi-sick leave ako. Sorry sa mga TL ko before. Nagsi-sick leave ako para lang ano, kasi gusto kong maano yung time namin ng asawa ko. So so yun, ang benefits talaga being a freelancer is anywhere, kung nasan man siya, masusundan ko na siya at nakakapagtrabaho na ako. 'Wag lang sa giyera, hindi ko siya pupuntahan 'pag nasa giyera siya, 'wag naman gano'n. At, isa pa is na natutukan ko na yung mga anak ko, na napapakain ko sila, napapaliguan, gano'n. Tapos 'pag nasa first day of school, mga ganyan, pangarap ko talaga 'yan na, ako yung maghahatid sa kanila, yung sa graduation. Kasi ano, malayo na nga yung ano nila, yung father nila. Make sure ko talaga na ano ko, nasa ano ko, malapit ako sa kanila. So yun yung pinaka, benefits ko. Um Isa pa is yun yung walang walang traffic, tapos 'pag gusto mong magtrabaho, magtrabaho ka, gusto mong kumain, makakakain ka, parang wala kang boss. Yun talaga yung pinaka-ano, pinaka-benefit, malaking benefits being a freelancer, yun. Wala kang boss, no? Yung Oo, magbabantay sa'yo. Okay, makarelate ako niyan. Winner yun. Grabe. Natotoo yan na sa mga may mga asawang sobrang dalang Oo. lang umuwi, lalo na yung mga merong na OFW na asawa, yung mga tapos yun ano sa coach, kanya naman, sa military. oo, Parang before ganun din. Oo. before coach ano, nagli-leave talaga ako kasi nagta-travel pa kami. From Mm. Cebu, pag-uwi kami ng Samar, latest Samar, so parang one day, so mauubos na yung leave mo. So Hmm. ngayon is meron na the benefit of being a freelancer, meron na kaming sariling sasakyan. So pwede na ako magtrabaho Grabe. sa loob ng Kahit saan. sasakyan. Oo. Yes, kahit saan, basta may internet, di ba? Oo, Ang tama. galing. Ayun. So, Nakakatawa oo, naman. malaki talaga. Napakaraming benefits talaga, no? Yung mag-work at home. Isa na rin yung mag-attend ng activities sa school sa mga Mm. anak, di ba? Okay, kasi malaking milestone din kasi yun eh, kumbaga pa sa memory ng mga bata na ma-instill sa kanila na, yung maliit pa ako, andyan yung mami ko na Mm. nag-a-attend, no? So, malaking bagay yun. Okay. So, we're very glad, Miss Winchell, na, ayun, na-enjoy mo na yung benefits, no? From work from home setup, being an online bookkeeper. Ito naman. Okay, para sa iyo, Miss Winchell, how do you define success? Yun. Yung success ko talaga is I will equivalent that to satisfaction and happiness. So before, success na talaga sa akin yun, yung nakapagtrabaho ako ng yung gusto ko before sa JP Morgan kasi nakikita ko yung mga numbers every day. Success na talaga sa akin yun. And then if yung pagiging ano mo, yung pagiging grateful mo, kahit hindi mo hinihingi kay God, binibigay niya. Kasi before 'di ba, night shift ako sa JP Morgan. Sabi ko, gagawin ko na lang ba 'to, every night gagawin ko na lang ba 'to, iiwanan ko yung anak ko. Parang 'pag natutulog siya tinitingnan ko talaga siya, ang sarap naman sa feeling kung ako yung nandiyan natutulog, parang gano'n. So yun, hindi ko inexpect na sa ngayon binalikan ko yung, memories na yun na, na ginagawa ko na siya ngayon. Ang sarap sa feeling na, gabi-gabi kayakap ko yung anak ko, "Good night, my kiss," parang gano'n. Na nagkukuwento sila, "How's your day? Ano yung pinakamasayang, nangyari sa araw mo ngayon?" Parang gano'n. So yun yung success ko is really, happiness sa family ko, yun. Wow, grabe. Speechless. Yes. Siyempre, pag family na talaga, di ba? Okay, malaking factor talaga yun eh. Okay. Satisfaction and happiness. Lalo na pag may mga anak. Tapos, given na you are a mother, Miss Michelle, so, mahanap ka talaga ng paraan, no?
Oh, Opo. ganun talaga yun. Innate talaga yun sa mga nanay. Para sa kanilang mga anak. Ayun, may comment pa dito. Ah, Relate daw. relate. Nakaka-relate. Eto, si Miss Sint. How sweet. Okay. Ayan. Kasi may time freedom na. Ayun, right. Hindi ka pala nag-iisa, oh. Ay, tama. Nagsusubo. Yes. Ito pa, ano ba ito sabi nito? Struggles of work from home setup, laban lang. Oh, yung Okay. kaninang sinabi niya about internet siguro, Miss Abby. Yes. Oo. Tsaka sa Oh, Bagyo, yan. Actually, meron ako na-encounter na ganyan, Miss Abby. Nagtanong sila, how often daw yung power interruption at saka yung mga bagyo sa lugar namin. Yung mga, madala, may mga ganun kasi, Oo. usually mga agency, tinatanong yun. So, oo nga, tinatanong. So, ayun. So, aware sila kapag sa Philippines, alam nila na medyo hirap sa internet connection. And may mga areas talaga na madalas yung power interruption. pero kasi ano, um, magaling lang talaga yung Pinoy, Hmm. no? When it comes to yung work ethics. Okay? Kaya Discount. mas pinupush nila na kung pwede, kukuha talaga sila ng mga Pinoy pag may mga projects. Lalo-lalo na sa bookkeeping. Kasi yun nga, magaling talaga ng mga Pinoy. Yun ang talaga sinasabi ng mga ano, ng mga foreigners. Eh, take advantage talaga natin yan, di ba? Okay. Miss Michelle, eto po. Para sa mga yung nagbabalak na start yung online bookkeeping career, ano yung pwede mong maibigay na advice para sa kanila? Sige po. Yung advice ko lang is if nakikita nyo yung mga FB ads ni ano sa TBSA, grab nyo yan, sign na yan. Anyway, sa ano sa magbabalak pa lang na maging online bookkeeper, ako wala akong hindi ako accountant. Is if gusto mo talaga siya, if porsigido ka, um, Mm. gawin mo na ngayon. And open pa ang ang enrollment sa TBSA. For sure, marami kang malalaman. If hindi ka accounting graduate, marami kang matututunan sa loob. Hindi lang theory, pati din ano, yung mga tao doon parang pamilya na kahit marami kami as in. So mag-enroll na. Yun. Nag-promote na si Mrs. Nag-promote. Market and sales. Gusto mo ba ng code ko? Yes, gamitin niyo lang po yung referral code niya. Tuwa naman. So, yun nga, yun na-mention ni Miss Winchell about being family. Yes, yun nga, ako medyo na-realize ko rin ngayon na parang yun din yung conviction sa akin ng Panginoon na as the academy grows, okay, and sa mga batches na dumadaan, alam mo yun, it's not only about the money that we get from the course. It's really about doing the mission and vision of the academy. It's really helping people. Alam mo yun, yung kahit alam namin na meron kaming mga pagkukulang pa rin, as long as we know that we did our best to help our fellow bookkeepers and accountant, I think yun ang pinaka-fulfilling doon eh. Yun ang pinaka-rewarding doon. And I know naman God has so many ways to bless us. Okay? Kung ano man yung tinanim mo, sigurado, either good or bad, meron po yung balik sa'yo. So, yun po ako, yun talaga yung naging pinangahawakan ko ngayon. So, ang bilis naman ng kwentuhan natin, Miss Winchell. So, bago tayo matapos, let me just read this verse in Psalm 9:1. Ayan. Sana bang aking, yun. So, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Again, grabe, very inspiring na naman po ang story na napakinggan natin this afternoon. A mom of 3 right now, meron more than 3 bookkeeping clients na ayun nga, na-mention ni Ms. Michelle, wala naman talaga siya, hindi talaga niya course ang accounting. Pero nasa puso niya yung paggawa ng bookkeeping and accounting. So right now, ito siya, doing the job that na-enjoy niya. And siguro ang iwanan ko na lang this afternoon is yung mga nandyan, yung medyo undecided pa to be
to invest sa kanilang mga sarili. Siguro really, pray about it. Kasi iba kasi ang ginagawa kapag nagpe-pray ka. Yes, tama. So, hindi naman din siya minamadali. So, you have to reflect, take time, and then consider the pros and cons. Pag-aralan mo, do your research, do your part. At the end of the day, para wala kang sisisihin, di ba? Alam mo yun, Yes. you made the decision. Galing sa'yo yung decision din. And kailangan mong panindigan yung decision na yun. Tama. So, ayan. And natutuwa kay Miss Winchell na pinanindigan niya yung decision na yun. And right now, I think she's really proud sa mga achievement na meron siya ngayon. And we are proud, sobra, Miss Winchell. Isa po kami sa nagsiselebrate sa lahat po ng mga wins nyo and more wins to come in the next coming months and years. Wow. Anong sabi po pala ng asawa niyo nung nalaman niya na online bookkeeper na kayo? Ano po, actually nung, pandemic, sabi niya ano, "Mag-stop ka na, 'wag ka nang bumalik, 'wag ka nang magtrabaho." Sabi niya kasi, kaya naman ng sweldo daw niya, kami, sabi sabi niya. So sabi ko, "Okay, mag-aano ako, magre-resign ako." Pero hindi ko pa sinabi sa kanya na I'm earning na this kind of ano. Tapos dun, na-shock na lang siya. Tapos malaki yung ano niya, yung pasalamat niya kasi he was expecting na mag-a-adjust kami sa budget namin, mag-a-adjust siya, which is na-shock siya nung pinakita ko yung ano, yung sweldo ko. "Ha, 6 digits ka?" Sabi niya. Oo, yun. Nag-start na kaming mag-savings after nun. Nakaka-happy. Grabe. And ang ganda ng room mo dyan, no? Pink na pink. Yes. Opo, ito din yung ano, achievement ko kasi 'di ba, 3 yung anak ko. Gusto ko yung ano, ayoko ma-disturb pag magtrabaho ako, trabaho talaga tapos kung kids talaga. So pinagawa ko siya, yung room ko para sa sariling office ko. Yun. Wow! Achievement na. Ano, di ba? Yung mapasok sa isang room, ito lang yung working area. Yes. Opo. Nice. Yun. Galing naman. Okay. Di ba? Okay, para naman dun sa mga nagbabalak, no? In addition dun sa sinabi ni Michelle, lagi niyo nang isipin na kahit bago man yung isang bagay na yan, meron pa rin tayong capacity na matutunan yan. So, everything is learnable. Okay? Kasi, kung maalala nyo dati, hindi ko naman yun, wala naman akong kalam-alam sa anything about online. Pero na-explore ko yung Facebook ads, nag-web design ako, nag-social media marketing. Dahil hindi ko inisip na yung kakulangan ko. Inisip ko lang paano ko siya matutunan. Okay? So dapat ganun dapat yung mindset natin. So if we are willing to learn something, isa yan sa mga mindset, yung willingness na tanggapin natin yung mga learnings and then we also act on it. Kasi importante din yun, no? Sa part natin, dapat bigyan din natin ng focus. And one thing, pag pinasok natin yung online freelancing, dapat piliin natin yung skill na yung may passion tayo, na we are passionate about na gawin siya. Kasi kahit pagod ka, okay, andun pa rin kasi yung willingness mo na gawin siya. Yung nga, sinasabi ni Miss Winchell, gustong-gusto niya yung may mga numbers, no? So, pag nakakita ka ng numbers, hindi ka na napapagod, right? Okay, lalo-lalo na pag sweldo. Yes, pag nakikita mo na yung earnings, walang-wala yung bago. So, Opo. yun, importante dapat may passion ka talaga sa gagawin mo. Hindi dahil sa kikita ka ng malaki, kundi dahil gustong-gusto mo yun siyang gawin. So, basically, lahat naman talaga pwede mong matutunan, no? Kahit masasabi man natin na, etong skill na to, medyo bago to sa akin. But pag binigyan mo siya ng time, dedication, commitment, and focus, definitely, kahit expert pa yung magtuturo sa'yo, kung ano man yung nagawa niya, pwede mo rin yung gagawin. Okay? So, ganun talaga yung tao. Matalino kasi ang tao That's a gift, no? Yun naman talaga yung grace na binigay ni Lord na yung tao may kapasidad talagang matuto kahit bago yung isang bagay. Kasi meron nga tayong wisdom. Okay? So, yan yung lagi nating tatandaan. Ayan. Okay. So, Miss Shari, meron ka pa bang announcement?
Yes, for announcement, bago tayo mag-announce. So, ayun, thank you, Miss Michelle, for joining us sa ating Friday Praise Story. Alam ko, yun nga, sabi mo kanina, sana ako naman yung mga interview. So, ito na yung time mo. Grabe. So, panoorin na nila yan sa YouTube. So, isa ka na sa mga artista namin sa YouTube. Oo nga. So, ayan. So, thank you so much for sharing your story sa amin. Sobra nakaka-inspire po talaga. And sigurado, ayan, sa ating mga viewers at makakapanood pa, talagang may inspire naman po sa inyo. So, again, thank you po. Thank you. So, for our announcement, so, ayan po, for our enrollment, ongoing po ang ating enrollment for TBSA Batch 10. Okay, so ayan po, ayan meron tayo dyan sa screen. So, sa mga nag-ask pa po ng link, I think ilalagay po yan sa ating comment section sa mga naghahanap. So, ongoing pa po, again, the early bird pricing po, I think few hours na lang po, i-close na namin to. Sa mga gusto po humabol na po kayo dahil medyo matagal na naman po bago namin i-open ang another enrollment. So, para, di ba, alam mo yan, goal natin bago mag-bare months, meron na tayong mga clients. Okay? So, ayan, I think that's it. Meron pa ba tayong additional, Miss Alfie? Wala na. Announcement? I think that's it, no? So, ayun, habol na sa mga gustong humabol for our TBSA Batch 10 enrollment. So, I think in few days, next week ata, we're gonna start na. So, ayun, sa mga nakapag-enroll na, welcome. Welcome po sa loob. So, enjoy na po kung I think meron nang ma-access yung mga nakapag-enroll. So, you can start na po. Actually, may mga nag-attend na ng webinars yung mga Yes, oo nga. Yan nga po. batches. Ayan, sa mga nag-a-ask, so by the way, hindi lang siya yung nasa week 1, week 2, ganyan natin. So, in between, may mga new sessions, new discussions po na nangyayari. So, ayan. So, huwag niyo rin po i-pressure yung sarili niyo sa mga nasa loob na. So, pwede nyo i-follow yung roadmap. Pwede rin na kung gusto nyo sumisilip-silip sa mga bagong videos, pwede naman. Okay, so hindi po unahan to. Okay, focus on your own progress. Okay, so ayun, thank you so much, Miss Michelle, and thank you, Miss Alfie, and I guess have a blessed weekend. And thank you, Miss Winchell. Thank you, Thank you po. everyone. Thank you po.